Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isip ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Diyos ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May mga aklat sa Biblia na nabibilang sa kategoryang tinatawag na wisdom books. Ang paksa ng mga aklat na ito ay ang wisdom o karunungan. Ang karunungan ay higit pa kaysa katalinuhan. Ito'y nakukuha hindi sa pamamagitan ng pag-aaral o ng pag-memorize o ng pagbabasa ng aklat, kundi sa pamamagitan ng pagninilay sa karanasan sa buhay. Ang taong marunong ay hindi lang ay ang taong may alam. Siya ay ang taong namumuhay ayon sa wastong kaalaman. Ang karunungan ay biyaya ng Diyos at pagsisikap ng tao. Isiniwalat ng Diyos ang karunungan sa Kanyang mga nilikha. Minamasdan ito ng mga tao kaya siya ay nagiging marunong. Sinulat ng mga marurunong na tao ang karunungan sa kanilang nakuha. Kaya nagkaroon tayo ng aklat ng karunungan. Sa susunod na mga araw, kukuha tayo ng mga pagbasa mula sa aklat ng karunungan, The Book of Wisdom. Ito marahil ay ang pinakahuling aklat na sinulat sa Old Testament. Inipon dito ang maraming katotohanan na nakalap ng manunulat. This book is attributed to Solomon, pero hindi naman talaga si Solomon ang sumulat nito. Ipinangalan lang sa kanya kasi siya ay kilala na puno ng karunungan sa Israel. May ilang bahagi ng pagbasa natin na magandang bigyan ng diin. Ang unang pangungusap ay sana pansinin ng mga leaders natin. Ito ay para sa kanila. Kayong namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan.
Taimtim ninyong isipin ang Panginoon at pusong hanapin siya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Mahalin ninyo ang katarungan. Hindi makapamumuno ng lubos ang isang tao na hiwalay ang puso niya sa Diyos. Ang Diyos ang pinanggalingan ng karunungan, ng kabutihan, ng katarungan. Nasusubaybayan niya tayo at alam niya ang nangyayari at ginagawa natin. Sinabi pa sa aklat, alam ng Diyos ang ating damdamin at ang isipin at nadirinig niya ang bawat salita natin. Hindi natin siya matatakasan. Ang Diyos po ay hindi sagabal sa ating kalayaan at sa ating buhay. Hindi siya nagpapahirap sa atin. Ginagabayan niya tayo sa karunungan at katuwiran. Sa ating panahon ngayon, hinihiwalay natin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na gawain, sa mga desisyon natin sa business o sa politika. Nabubuhay tayo na parang walang pakialam ang Diyos sa atin. Ito ang tinatawag nating secularism. Makamundo lang ang ating tingin. Walang puwang sa spirituality. Hindi ito karunungan. Ang tao ay hindi lang material. Spiritual din siya. At kapag pinag-usapan ang spiritual, hindi natin pwedeng i-itsipwera ang Diyos. Bahagi siya ng ating pagkatao. Pati buhay sa pamamahalaan, sa gobyerno man o sa business. Kaya pansinin natin ang Diyos at sundin ang Kanyang plano. Pagiging kaaya-aya ang buhay natin kung nagpapadala tayo sa agos ng Kanyang kagustuhan. Hindi siya kakompetensya ng tao. Bahagi siya ng ating pagkatao. Bahagi ang Diyos ng ating buhay. Tulungan mo ako, O Diyos, na mamuhay, na nakikinig at nananalig sa iyo. Kilala mo ako at alam mo ang buhay ko. Gusto mo ang aking kabutihan. Sumunod lang sana ako sa iyo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.